Gumaganda na yung laro ni Grandmaster dahil tie for third place na po siya after round number 8 dito po sa ginaganap na Pili Candidates 2024. Pag nanalo po siya isa, baka tie for first na eh. Anyway, meron po siyang nag-iisang talo nung round number 2. Yan po ay kay Grandmaster Bidit Santos, no? At ang matindi, kalaban niya na ulit si Bidit ngayon. Nagpalit lang ng kulay. This time, puti si Bidit, black si Hikaru. Ang tanong, makabawi kaya si Hikaru o masuki na siya? Tingnan po natin ang nangyaring laban. Tinira po dito ni Bidit E4. Hikaru naman nag-E5, Knight F3, Knight C6, Bishop C4, Italian ang napili na sinagot ng Knight F6. Ay ang Knight F6 pwede po yan mapunta dito sa fried liver pero hindi pinapasok yan kasi okay naman ang black dyan pag alam. Medyo magulo pero pag alam mo kayang-kayang depensahan yan. Kaya ang pinili po dito D3. Pagka D3, surprising move ang ating matutunghayan. Ito po, H6. Lagi ko pong sinasabi sa mga viewers ko, no, pag ako'y nagla-live ng Back to Basic, nagtuturo ng chess opening, huwag kayong tutulak ng pawn sa Gedli. Huwag. At hindi po kadalasang ginagawa yan. Ang ginagawa po ito, okay? Medyo magdadaldal ulit ako. Pagpasensyahan nyo na, ibalik ko lang, no? Yung iba po kasi talaga dyan, ayaw po itong gawin dahil natatakot daw pong tumalon yung kabayo dyan, may pressure doon. Pero pwede nyo pong castingan yan eh. Tapos kahit kainin yan, pasensya na, pakita ko lang itong mabilisan. Just want to show you that this line is very good for black. Kaya huwag kayong matakot sa ganon. Ngayon, bakit ginawa ni Hikaru yung H6? Kasi, pangit nga yan eh. Titira ka ng pawn very early in the game. Tingnan nyo po yung plano niya. So, dito po, ang ginawa ni Bidit, which is a very normal move, C3. Ayan, since hindi ka nag-develop ng bishop, nag-C3 ako, may chance akong kumontrol lang kita ng mabilis. Pero tingnan nyo nag-D6 lang yan. Pagka D6, okay, hindi pa pwede yung D4 dahil may nakahang pa dito. Nag-castling yan. And after castling, dito na po ni-reveal ni Hikaru Nakamura yung kanyang major plan. Bakit po siya nag-H6? Ito po, G5. Napaka-agresibong tira. Halatado, gustong manalo. Gustong bumawi ni Hikaru. Umatake po agad sa may king side. Hindi niya po inintindi yung king niya na nasa gitna pa. Usually, iintindihin mo dapat yan kasi nasa gitna pa yung king mo eh. At sa posisyon po na ito, mabilis pa silang tumira. No? Tingnan niyo po, 157, 157 pareho. Pero after Hikaru play G5, medyo naantig na ng konti ito pong si Bidit. Nag-isip na ng konti. At napili niya po yung tiradang Knight BD2. Ayun, nag-isip na po siya. Mga 6 na minuto din. No? Ang main line po is Rook E1 pero pwede din po ito kasi ganun din naman ang tema niya na ito depend the E4. Pagka sinasa gitna yung king ng kalaban, you want to go something like D4, buksan yung gitna eh. Anyway, pagka Knight D2, Bishop G7 lang. Ito pong si Hikaru at after Bishop G7, teka lang, parang aggressive yung approach niya. Ayan mali pa yung araw ko. Pero pwede pala siya mag-castling. Yun yung na-realize ko bigla. Hindi pala to basta slambang lang. Kumbaga, naging flexible lang yung position niya. Pwede siyang umatake, pwede siyang mag-castling para safe pa rin in case na maisipan mag-D4. Di ba? Pag nag-D4 kasi nabuksan yung kita, kailangan iput yung king sa safety. Anyway, hindi po nag-D4. Ito pong si Bidit dito. Ang tinira niya, bishop lang po sa may B3. At pagkatira ng bishop B3, Hikaru Nakamura, bininits ulit ito, A5. Bilis pinawalan, no? Umatake sa queen side. So, ang gusto niyang gawin dyan, siguro gaganitin po yun eh. Bam, bam. Pagkatakbo mo dito, mawik to, siguro itutulak and then bubuksan to and then this bishop will become very strong this diagonal. Yun po yung aking nakikita. Kaya, ang ginawa po ni Bidit, wag natin pahintulutan yan. A4 na tayo. Ayan o. So, sa pagkakataon ito, halos 10 minutes na po yung lamang ni Hikaru sa oras. After A4, nag-castling na si Hikaru. Sige, casting na ako. Joke lang pala yung medyo agresibong atake doon. Magka-casting din pala. Pagka-castling, nag-Knight C4 po si Bidit. Tagal na naman nag-isip po. Tapos si Hikaru, Bishop E6. Mabilis tumira si Hikaru. No? Mabilis. More than 10 minutes ang lamang. Nag-Rook E1 po. Ayan, typical development. Rook E8 din.
Sabi ko nga kasi pinaplano po niyan itutulak yung D4 eh. So, ito po, preparasyon, pandepensa. Ito naman, in case na mabuksan yung file, at least nakatuto ka na sa E4. So, ginawa po dito ni Bidit, nag-H3 lang. Tagal na naman nag-isip, 5 minutes. Parang simpleng tira, pero napakaganda pala niyan, no? Kasi number 1 engine move yan eh. It prevents yung mga quick pawn storm attack tulad ng punang tulak, ayun. Yun yung mga na-prevent yan. Ngayon, pwede pa rin itulak, no? Kaso, ang problema niyan, mabubuksan pa rin yung king, eh, no? May mga idea later, pwedeng mag-rook lip, eh. Tapos gagalaw yung knight, pwedeng gumanon. Anyway, ang ginawa po dito ni Hikaru, eh, wag muna natin itulak. Ihanda nating mabuti yan. Queen D7. Pagka Queen D7, Bidit Santos, sinimplihan lang, oh. Bishop D2. Alam niyo yung bishop dito idea na yan, madalas ko pong nakikita yan eh. Kasi kung titingnan mo, ito dapat ang maganda eh. Di ba? Yan dapat yung maganda, dapat dyan tayo pumunta. Pero bakit bishop dito ang kadalasan kinalalagyan ng bishop? Pag nandito po kasi yan, no, ingkis na mabuksan, naharangan mo pa yung tore. Pangalawa po, may malalim na idea to, nakita ko to before kay Wesley So. Ang pinaka-idea po nito is to support B4. Bakit? Para pag umatas po yung bishop, you can push B4 instead of D4. Yun yung nakikita ko dati. At dito nga po, ang ginawa po ni Hikaru, nag-rook D8 eh. So, ang rook D8, obviously, anong plano? Bubuksan niya po yung gitna. Di ba? Kaya umalis agad ito pong si Bidit sa D1, nag-Queen C2. Para just in case, Hikaru will open it later, eh may mga rook D1 siya para pandepensa dyan. Dito po sa D3. In case lang. Anyway, ang tinira ni Hikaru, nag B6 eh. So, hindi pa po pwede yung tulak dahil mawiwik din to eh. May tutok din sa E5 eh. So, after B6, ito pong si Bidit, tumira na ng Bishop A2. At ito na, after Bishop A2, parang alam ko na yung plano niyang gawin. Which is, yung sinasabi ko kanina, mag-B4. Tingnan nyo ang ginawa ni Hikaru dito, nag-Knight H5. Yun. Akala ko, balik ko lang po, no? Akala ko kaya po siya nag-B6 to defend the A5 para this knight can move here. Pero Knight H5 po ang ginawa niya at eto na nga, nag-Knight E3 lang. Si Bidit, hindi pa din E4. Umikot lang. Kumokontrol din ng square dito, no? Kumokontrol din ng D5. Pwedeng umikot na ganon. Tapos, ang ginawa, Bishop takes A2, Rook takes A2, nag-Knight E7, iikot din pala. So, pupunta yan, most likely, Knight G6 para pagka Knight F5, solid yung Knight. Oh. Baka maisipan pa mag-sacrifice yan pag nainis yan. Anyway, sa position po na ito, dito na pala applicable yung sinasabi kong idea ni Wesley So, which is Bishop D2 to support B4. Engine number 1 move po kasi is to play B4, slightly better daw po ang white. Kasi pag kinapture mo yan, takes, makakapag-create ka ng pass pawn eh. Pag hindi mo naman kinapture, example, nag-B4 ka, hindi niya kinapture, ikaw kumapture, pwedeng takes. Tapos pag tinulak mo to, lakas ng bishop hitting the pawn on A5. So magiging defensive mode po ang black doon. Kaso, hindi yun yung tinire. Ang tinira po ni Bidit, yung main plan kanina pa, which is D4. So ang D4 daw, equal. Okay? Ang ginawa dito ni Hikaru, kinapture niya po yan eh. Which is good. Binawi po yan ng pawn. Yan, mukhang malakas yung sentro. Of course, if you're black, hindi mo basta i-allow yan. You try to do something about it. Kaya nag-D5 po ito pong si Hikaru, which is really good, no? Kasi once you take this, no, pag kinapture mo po yan, mamaya maging isolated. Mababawi naman eh. Kaya hindi kinapture. Obviously, itutulak. Ayan. At napakalakas po ng pawn sa E5. Dahil may nagdi-depend po sa kanya na D4. Solid yung pawn sa E5. Now, you know that the pawn is defending E5, this pawn on D4. Anong gagawin mo? You have to get rid of that. Kaya nga po, Hikaru Nakamura played Rook C8. Para mawala yung D4, mag-C5. So, nag-Rook A3 naman ito pong si Bidit. Dinevelop yung tore, walang ginagawa sa A2. Sin-A5 na nga. And after C5, of course, the plan is, pag kinapture mo yan, mawiwik ito eh. Lalakas yung bishop na gano'n, no? Anyway, according sa engine, lamang daw po ang puti dito eh. Kasi very normal yung plan ni Hikaru, but it turns out that Knight G4 is really good for white. Kasi kahit kainin ito, libre na buksan, gagalaw lang yung reyna. Or pupunta lang dito, mababawi yan anytime. And that Knight on G4 is very strong. Pwede po siyang may ganun, no? Later on. Anyway, balik na tayo. Pasensya na, medyo mahaba yung mga explanation ko. Kinapture po ni Bidit
yung pawn sa c5 eh, na binawi ng Torre, and then nag-queen d1. And this position, close to equal. Of course, medyo weak din naman ito kasi kaya kinapture yon. Sabi niya, pareho tayo may weakness yan. Tingnan natin kung sino unang babagsak. Ang ginawa po dyan ni Hikaru, knight f4. He activated the knight. May magandang bigay po na depensa din dito. Siguro later on, the knight will jump here. I'm not sure kung ano yung pinaka-plano. Baka dito to put pressure on the pawn sa e5. So, tingnan natin. Ang ginawa po ni Bidit nag b4, which is really good. Kasi, once you take this, kakainin po yan ng bishop, gagalaw yung Torre, pwedeng kainin to, and may chance na maunang bumagsak yung d5 before pang bumagsak yung e5. Okay? So, yun po yung pwede mangyari. Ang ginawa po dito ni Hikaru, hindi niya tinix tinira niya po yung rook c8, which is an engine move, na kung saan, dito kayo medyo magtataka, kinapture po yung a5, binawi po yan ng pawn, and then bishop takes a5, libre. Pinakain lang ng libre. Pero okay lang. Kasi may knight c6 which is really good. Nahihit na po yung bishop, nahihit pa to. So, ibig sabihin, makakain na po yung pawn sa e5. So, ang ginawa po niya, nag-bishop c3 to defend. At ayan na nga, makakain na yung pawn sa e5. Pero, masyado daw maaga if you take the pawn on e5. Ang tamang tira daw dito is rook muna sa d8. To strengthen the defense on d5 at yung e5, saka mo pabagsakin. Yun daw po yung tamang tira. Kasi po, Hikaru Nakamura, na-miss niya po yung magandang tactics ni Bidit. Ang ginawa niya po kasi nag-knight takes e5 immediately. At yan ay question mark. Bakit? Kasi may simple, bishop takes e5 lang. Of course, babawiin mo yan. Bishop takes e5 din. And eto po yung tactics na na-miss ni Hikaru. Knight takes d5. Yes, dalawa defender ng d5. Queen and knight. But if you exchange the queen, malilibre din to eh. Kasi, na-discovered yung Torre. Naka-atake sa e5. Na-miss niya yan. At dito po, biglang winning na si Bidit. This is move 29. Yes, lamang si Hikaru ng oras. Kasi 29 minutes pa siya. 23 na lang si Bidit. Pero 1 pawn up po ito na maliwanag. Hindi lang yon. Pagka-capture po kasi dyan, pipilitan kang kainin yan. May tiradang knight takes e5. Queen e6. Siyempre, gagalaw ka. Tapos, rook lang sa d3. Ayan na po. Ang daming araw. Tanggalin natin. Isa-isay natin yan. Ito pong knight. Hindi madepensahan. Ibig sabihin, persado lang po siyang gumalaw. No? Bakit? Ano mangyayari pag gumalaw? Papakita ko later on. Pero, hindi po siya pwedeng depensahan ng ganito dahil may knight f3 hitting the queen. Pag gumalaw yung queen, kakainin po yung Torre, mapapalit lahat, babagsak ito. Okay? Ngayon, ano mangyayari pag gumalaw? Kasi gumalaw yan eh. Nag-knight f4. Ano ngayon kung gumalaw? May sundot na rook d6. Siyempre, inaatake queen mo, tatakbo ka. Dito na nga lang tumakbo yan para may konting pressure sa mga pawn. Kaso, libre po yung pawn sa h6. Hindi madepensahan yun. Kaya na nangyari. So, ang ending, Hikaru Nakamura, 2 pawns down na. 2 pawns down. So, ang ginawa niya, nag-queen b2, hitting the knight. But, Bidit played another excellent move, queen d7. Binigay yung kabayo, pero hindi mo matix, maiiwanan ito. Siguro sabihin nyo, anong special dyan? Of course, uto-uto ka lang kung kakainin mo yung kabayo. Tira tayo ng mga queen b3. Depensa lang. Yes, nakadepensa ka. Pero yung queen d7 kasi niyan, nagkaroon ng access yung reyna sa f5 square. At gusto na pong matihin. Ayan o. Matihin ka na dyan, no? Mamatiin ka na. Kaya nga hinarangan na lang po yan ng kabayo. At pagharang ng kabayo, Bidit, isang brilliant move pa ang pinantapos. Rook takes g6, sacrificing the rook. Pero mati po ang kababagsakan. Kung hindi man mamati na mabilis, grabe na yung king. Anyway, tuloy natin. Ano ba mangyayari pagka takes? So, queen takes lang.
Of course, hindi ka pwede dito kasi knight dito mate. So, pag ikaw naman ay nag-king h8, queen h6 lang ulit. So, babalik ka dun. Pagkabalik mo, tirahan ka lang queen takes g5. Yan, lilimas-limasin ka lang. Of course, hindi ka ulit pwede dito kasi may check na ganun. So, babalik ka dito. Ganun na naman, queen f6. O, pagpunta mo dito, pwede na po yung mga rook clip. Kasi nakahubad na yung king wala na pong shelter. Rook g3, ang daming klase ng mati na dyan. Kaya po dun pa lang nag-resign na si Hikaru. Wow! Sinuki si Hikaru ni Bidit. Pagkatapos matalo ni Bidit kay, kay Gukesh, bumawi po agad. Grabe naman si Bidit. No? Maganda yung mga tirahan ni Bidit, nakakabilib. No? Bumilib ako kay Bidit kasi kinakapa niya lang yung mga tira, pero pagdating po sa accuracy, eto po, tingnan niyo yung accuracy niya. Grabe ka, 96% accuracy. Napaghandaan pa siya ni Hikaru niya na. Grabe din resilient ng tao natin. Just player din talaga Malupit din Anyway, naglalaro pa po yung iba Kaya hindi ko mapakita yung standing. Siguro analyze pa ako isang game. Maganda kasi yung laban ng Prague sa Gukesh Bakbakan yun Anyway, muli, ito pa yung coach, PD Master Daniel Causo. Maraming pong salamat sa inyong suporta. Pagpasensya nyo na kung mahaba video, mahaba daldal ng coach Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Thank you sa lahat. Bye-bye. Don't forget to like and share.